Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Beloved ordained preacher Andy Piñas. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, saints of God. Konti lang naririnig ko. Hallelujah. Punong-puno tayo dito sa loob ng Amoranto. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. We give the highest praise, glory, honor, and majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, Jesus. Hallelujah, hallelujah. The one true God, our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. First of all, we want to thank you, Father God, for bringing us all together here in one accord to praise you and worship you, to celebrate the 24th victorious Talipa of His mission anniversary. We thank you, God, hallelujah, for bringing everyone here safely, Father God. We thank you, Lord God, for moving in our midst, for filling us with your sweet Holy Spirit, and as we listen to your holy word, leading prayers of our pastor, first praise of our pastor, we pray, O Lord, anoint your word and your servant, for without you we are nothing. Help me bring forth your message with your love, power, O God. Touch our hearts, make us understand your holy word. Remove doubts and unbeliefs, bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. And everybody say amen. Praise the Lord. God bless you. You may be seated. The Bible says, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Amen. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Psalms 112:16 says, surely he shall not be moved forever, for the righteous shall be in everlasting remembrance. So lahat ng ating isinasagawa dito sa banal na ubasan, sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, nakasulat lahat sa Biblia, sa banal na kasulatan, mga minamahal. We give double honor, respect to the man of God, the prophet of God. Hallelujah, the end-time prophet of God. And we always remember and cherish the precious memories of our beloved and Pastor Linus Ilmedo. Our blessed memories and teachings will be part of our lives forever. Amen. Lahat tayo narito, isa sa katawan ni Kristo, one in the body of Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak, papuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo'y nagkakaisa. Amen. Tayo'y nagkakaisa. We stand strong. We stand united. We will continue to serve the Lord. Amen. We will continue the legacy of our beloved parents in the Lord. Everybody say amen. Hallelujah. Bagamat tayo'y nasa kalungkutan, amen. Pero sa isang banda, mga minamahal, ang ating mahal na pastor, nandun sa piling ng mahal na Panginoon, siya'y nagagalak. Ito ang kanyang hangarin na makapiling ang ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko nung last Sunday, mga minamahal, for the last 20 years na walang ating beloved assistant pastor, ganun na lamang ang kalungkutan, ang pananabik na makapiling ang ating beloved assistant pastor. Ganun na lang pagmamahal ng tao ng Diyos sa ating beloved assistant pastor. And yet, nag-stay ang mahal na pastor. Tayo'y inalalayan for the last 20 years. Naabot natin ang taon na to, ang pagkakataon na to, na tayo mismo ay kaya na nating tumayo sa ating dalawang paa, sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon.
So ating ipagpapatuloy, we must continue ang ating paglilingkod sa Diyos na may katapatan, nagsusumigasig, amen. Ang bawat isa, ating ipinagtatrabaho ang ating sariling kaligtasan. For 5 decades of the ministry, nariyan ang kanilang pagpapagal. Imagine, for the last 50 years, sa banal na iglesia ng Diyos, ibinigay ang kanilang buong buhay, ang kanilang buong lakas, para tayo'y mahatiran ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Ating pahalagahan ang kaligtasan. Ito'y gantimpala sa atin ng mahal na Panginoon. Ephesians 2:8-9 says, "For by grace are ye saved, and that not of yourselves, it is the gift of God, lest any man should boast." Walang sino man ang pwede magmalaki sa mahal na Panginoon, sapagkat ito'y gantimpala galing sa mahal na Panginoon. Salvation is a gift from God, received through faith, and not something that can be earned, amen, by our own efforts or deeds. Hindi sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo'y naligtas. Praise the Lord. Kaya sa lahat ng mananampalataya, ating alalahanin lahat ng turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sundin ito, mga minamahal. Hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos. Ito'y hanggang tayo may hininga, habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat nariyan ang kahabagan ng mahal na Panginoon sa ating patuloy na paglilingkod na may katapatan. Let us clap our hands unto the Lord. Amen. Praise the Lord. We extend greetings to all our beloved webcast viewers all over the world, our families here in the Philippines and in the United States. Greetings to my elder siblings, beloved Ate Peach, beloved Kuya June, Minister June. Through the first prayers of all with Pastor, we pray your quick recovery, amen. Patuloy na nagre-recover ang ating beloved Ate Peach, and we thank God for that. Hallelujah. And we claim healing in the mighty name of Jesus. We welcome and greet beloved Ate Ted and Minister and Bishop Luke Smith, amen, hallelujah, from the United States, and their children, aming mga pamangkin or nephews and nieces, praise the Lord. Ate Lai, Kuya Rick, praise the Lord, hallelujah. Greetings to my sweetheart Christine, our children and grandchildren. Sila yung nagbiyahe mula sa Estados Unidos, mga minamahal. Narito din namin mga pamangkin mula sa Canada and United States. Hallelujah. Our younger siblings and brothers-in-law, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran nagbiyahe mula sa mga malalayong lugar, mga minamahal, pagpalaing lubos kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga matatapat na mga manggagawa, mga ngaral, hallelujah. God bless you, praise the Lord, hallelujah. All choir members, musicians, mga volunteers, security group, mga minamahal, tunay na sa pagkakaisa natin. Talagang naroon ang tagumpay, amen, sa kahabagan ng Diyos. Ito yung mga itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, tayo yung magkakaisa sa isang layunin, amen, upang itaguyod ang iglesia ng Diyos. Patuloy tayo na mga ngaral, patuloy nating ibabahagi ang salita ng Diyos sa mga himalang ating naranasan, ating naririnig sa banal na pulpito, mga minamahal. Hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ito ang ating gagawin. Imagine, for the last 49 years, ito ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. 2 lingkod ng Diyos, 2 tao ng Diyos, sumunod sa tawag ng mahal na Panginoon. Sila ilinang isa ng mahal na Panginoon. Nasaan tayo ngayon? Nasa buong daigdig, ginagalugad natin ang buong daigdig, mga minamahal, upang ipangaral ang totoong salita ng Diyos. 2 tao ng Diyos, they made a difference sa ating lipunan dito sa Pilipinas. Mga dating masasamang loob, ito narito, nagbago, nagpapatuto, mga mamamatay tao, mga kriminal. Binago ng Diyos. Mga dating walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Pinaagi sa ating mga balatian, amen.
Diyan sa Visayas, Mindanao, narating ng Jesus Miracle Crusade, maging sa kabundukan ng Hulusulu, pumunta ang mahal na pastor, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Totoo ang Diyos. Totoo na pinagaling ang ating mga karamdaman. Totoo ang mga himala, hindi ito kathang-isip. Sino tayo para huminto, tumigil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? We are God's creation. We are expected to serve God until the very last breath that we have. Ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Sabi sa Biblia, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diyos ang mauna sa lahat ng bagay. Secondary na lang ang lahat ng natitira, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga kapatiran dito sa loob ng Amoranto Stadium, isang malakas at buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. For 24 years, we are celebrating the victorious Talipaw Peace Mission, mga minamahal. Nagtagumpay po ba? Amen? 13, 12 ang kasama ng mahal na pastor. Silang lahat ay 13 pumasok sa loob ng kuta ng Abu Sayyaf. Kung ang mga kidnappers, sa mga terorista, kumukuha ng mga bihag galing sa Sipadan sa Malaysia, kinuha nila, dinala sa Hulusulu para kunan ng ransom. Ang ating mahal na pastor, anong ginawa? Naghanda ng 35 sacks of rice. $3,000 para makapasok sa loob ng bundok ng Hulusulu. Di natin mapalakpakan na ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng mahal na pastor, siya ay nagpa-press conference, gustong iligtas ng mahal na pastor si Father Gallardo. Previously, mga minamahal, 1999, nagkaroon ng Malosa bombing sa Basilan, sa ating Bible study. They bombed our Bible study in Maloso, Basilan. They said 3 people outright were killed in that bombing. But God raised them up again to life. Hallelujah. Hallelujah. Huwag daw natin kakalimutan ang ginawa ng Diyos. Sapagkat ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man, siya ay Diyos. Siya ang ating mahal na Panginoon. He is the same yesterday and today and forever. Amen. Hindi tayo titigil na ipakita sa sambayan ng Pilipino, sa buong daigdig, na may tunay na Diyos. Kung may tunay na Diyos na naghimala sa atin, mga minamahal, may langit at may impyerno. There are 2 eternals that are waiting for those, for us, amen. If you serve the Lord, eternal life. If you do not serve the Lord, eternal damnation is waiting for you. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So the Bible ay talagang, it's so amazing that all that we read in the Bible, nangyayari, it became alive in this ministry. Grabing mga himala, mga minamahal. Na hanggang ngayon, mula nang kami bata pa, mga minamahal, nung kami pumasok kasama ng ating mahal na pastor sa Zamboanga 1995. Mga kabataan pa namin noon, mga minamahal. I was just 20 years old. Pinagbabawalan kami na lumabas. Nung ang ating beloved parents and the Lord hindi nakatingin, nandun na kami sa palengke ng Zamboanga City. Napakakukulit. Pero nandun yung patnubay pag-iingat na mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. So, si Father Gallardo binihag
na mga Abu Sayyaf by 1999 or year 2000, early 2000, mga minamahal. Nag-offer ang mahal na pastor na puntahan, ipanalangin, maging yung mga 21 sipadan hostages. Ayaw pumayag ng gobyerno. Natural lamang, mga minamahal. Pero sa lingkod ng Diyos, sa tao ng Diyos na alam niyang siya'y tinawag ng Diyos, inuutusan ng mahal na Panginoon, walang makapipigil sa tao ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinasok ng mahal na pastor with 12 prayer warriors ang kuta ng Abu Sayyaf. Lahat ang sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man upang dalhan sila ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi lang para sa taga Metro Manila, hindi lang sa taga Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang mga terorista, mga masasamang loob, ay may pag-asa kung isusuko mong buhay mo sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. The Bible is regarded as the written word of God, a sacred text comprised of the Old and New Testament. The Scripture serves as guide for faith and life, providing wisdom, comfort, and instruction and revelation. Sinasabi ng ilan na tao lang daw, mga minamahalang, gumawa ng banal na kasulatan. Hallelujah. Of course, hindi na yung anghel ang sumulat, tao ang ginamit ng mahal na Panginoon. As it is written in 2 Timothy 3:16, 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen. Itinuturo ng Biblia na bawat bahagi ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos. Nagbibigay ng wastong aral, amen, upang ituwid ang mga pagkakamali natin. Ginagabayan ang mga individual sa makatarungang pamumuhay, amen, at naghahanda sa mga mananampalataya na gumawa ng mabuting gawa. Ito ay paalala na makapangyarihang pagbabago at otoridad ng salita ng Diyos sa paggabay sa mga sumusunod sa Kanya. Ito ang ating gabay, ito ang gabay ng ating mahal na pastor, amen. Ang sabi pa ng Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Para sa ating ikatututo, kindly po sa Tagalog, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Praise the Lord. Ito po sa mga taga-Roma, Kabanata 15, talatang 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Pag-asa, nagkaroon tayo ng pag-asa, mga minamahal. Natuto tayo, tinuruan tayo ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Ating naunawaan ang salita ng Diyos. Ayon sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Naunawaan natin ang totoong salita ng Diyos sapagkat sila'y liningisan ng mahal na Panginoon. Kinasihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ang kanilang pangangaral, ito'y nagbubunga ng kapangyarihan. Ito'y linalaki pa ng kapangyarihan. Hindi puro salita. 1 Corinthians 2:4 and 5 says, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Dahil napakaraming magagaling na tao, both sides of the aisle, may mga apologetics, mga minamahal, ang galing magpaliwanag, maliligaw at maliligaw tayo. Napakatatalino, hindi natin maabot yung kanilang katalinuhan, mga minamahal. Pero ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pangunawa, ang banal na Espiritu Santo. Amen. Siya nagpaunawa sa atin, kaya naman tayo narito.
For the last 50 years ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, narito tayo, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon, ginagabayan ng mahal na Panginoon, tayo'y tinutugon sa ating mga panalangin, amen. Hindi sayang ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hallelujah. Tinuruan tayo na maglingkod sa Diyos, na matakot sa Diyos, sundin na kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Sapagkat yan ang buong katungkulan ng tao. Ecclesiastes 12:13-14. Pakihanda po sa Tagalog. Let us hear the conclusion of the whole matter, for this is the whole duty of man. Fear God and His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Praise the Lord. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. We will be accountable the day of judgment. So, katungkulan natin maglingkod sa mahal na Panginoon, matakot sa Diyos. Saan tayo pupunta? Pinangaralan tayo ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Alam na natin ang ating gagawin, mga minamahal. Tayo'y magpapatuloy. Ang sabi pa, Deuteronomy 6:4 and 8, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisa lamang, mga minamahal. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Amen. And shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Praise the Lord. Deuteronomy 6:4 and 8. Deuteronomio Kapitulo 6, 4 hanggang 8. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang aming nasaksihan sa ating mahal na pastor, sa ating beloved assistant pastor. Kanilang isinabuhay ang salita ng Diyos. Ipinangaral sa aming mga anak, mga minamahal, sa amin ang mga anak ng ating mahal na pastor. Sa mga kapatiran na tumanggap at naglingkod sa Diyos. Yun at yun ang pinag-uusapan, mga minamahal. Kaya kami, mga preachers, pag nagkikita-kita, mga minamahal, kahit sa mga probinsya, hindi matapos-tapos ang aming pag-uusap, ang aming pagbabahagi, pagpapatotoo sa kadakilaan ng Diyos, sa mga himalang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa banal na ministeryo ng ating mahal na Panginoon. Ganun katotoo, yun ang pinag-uusapan ng mga manggagawa, ng mga mangangaral, maging mga kapatiran, mga minamahal. Yun nangyari sa ating buhay na ginawa ng Diyos. Hallelujah. Naging totoong sinabi ng Biblia. The call to love God wholeheartedly and to pass down God's commandments to the next generation, making them a constant part of our daily life. Amen. Sa ating mga anak, anak ng ating mga anak, ating ating sasabihin sa kanila ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bakit tayo narito at naglilingkod sa Diyos? Sapagkat ito ang ating buong katungkulan. Mamulat tayo
na ang buhay sa daigdig ay panandalian lamang. Hindi mahalaga ang bagay sa daigdig, ang mahalaga yung bagay na nasa kalangitan, amen. Ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang bagay sa daigdig ay temporal lamang, pansamantala lamang, mga minamahal. So, wala tayong may pagmamalaki sa mahal na Panginoon. We must keep God's word ever present in our lives, in our hearts, and our actions, mga minamahal. The command to love God and to love others is central to the teaching of the Bible. In the New Testament, Jesus highlights these commandments as the greatest and encompassing of all. Matthew 22:37 up to 40 in Tagalog. Kindly po pakihanda. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Praise the Lord. Sa aklat ni Mateo Kapitulo 22, mula versikulo 37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin mahal at Panginoon. So this teaching is the essence, hallelujah, of what it means to live a life pleasing to God. Loving God with our entire being is the foundation of our faith. Kaya hindi sobra ang ating paglilingkod sa Diyos. Kulang pa nga, mga minamahal. Ito'y nakasaad sa banal na kasulatan ng buong lakas mo. With all your might, serve the Lord God. Amen. While loving neighbor reflects that faith in action, it is through these acts of love that we honor and fulfill the intentions of God's commandments. Ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos sa peace mission sa Talipaw, Hulusulo ay hindi matatawaran. Amen. It is the fulfillment of the commandments of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami nagsasabi, bakit pumunta pa ang mahal na pastor sa Hulusulo? Dito pwede mo nalangin. Yun ang ginawa ng karamihan dito na nanalangin in their safety. Nananalangin. May mga bantay para hindi magalaw ng masasamang loob. Ang ating mahal na pastor pumunta sa masasamang loob upang ipakita sa tao na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. At ang Diyos ay nagmamahal kanino man. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man. Kaya ang utos ng mahal na Panginoon, Mark 16:15 up to 18 and 20, and He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. In my name. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Nangyari, mga minamahal. Amen. Nangyari sa atin. Hallelujah. Kaya hindi kayang bulagan ng kaaway ng Diyos ang ating nakitang himala. Ang himalang ating naranasan, mga minamahal. Kahit pagbali-balik ta rin ng mundo. Ang sabi sa Biblia, tayo ng mga Kristiyano na nakaranas nito, for to me to live is Christ and to die is gain. Pakinabang kung tayo'y mabuhay. Kung tayo'y mamatay, pakinabang pa rin. Amen. Sapagkat langit ang ating pupuntahan. Amen. Hallelujah. 20, and they went forth
and preach everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs. Yan ang nangyayari sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa Tagalog po. Dito po sa Marcos, Kabanatang 16, talatang 15 hanggang 20. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabaptismuhan ay madiligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makakamatay, sa anumang parang hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisagaling. Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila ay mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo pinagpalang lubos sapagkat tayo'y nakasumpong sa buong katotohanan. Ang sabi ng Biblia, hindi natin pinili ang Diyos. Ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang pumili sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang kanilang magiging supling. Hallelujah. Ang mga manggagawa na magiging mangangaral ng banal na iglesia ng Diyos. Ang bawat isang narito, tayo'y pinili ng ating mahal na Panginoon. But the Bible says, many are called but few are chosen. Tayo'y pipiliin ng Diyos kung tayo magiging consistent sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nadadala ng kanumang doktrina kaliwat kanan, mga minamahal. Ang doktrina na meron tayo ay linyangisan ng Diyos. Ito'y tamang doktrina. Ito'y na sa paningin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Imagine, si Apostol Pablo, he was Saul of Tarsus. Kanyang pinapersecute ang kawan ng Diyos. He condones the killings and tortures of the believers in the early Christian church, mga minamahal. But God called him to be an apostle. Hallelujah. Isang naging dakilang apostol, hallelujah, heroes of faith na nasa New Testament na hanggang ngayon gamit natin ang Biblia, ang mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal. Nagsasalita ang kanilang mga gawa hanggang sa mga oras na ito. 2,000 taon na nakakaraan nang sila'y ginamit ng Diyos kasama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na nangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nung sila'y nangamatay, mga minamahal, tumigil po ba ang iglesia ng Diyos? Hanggang ngayon, nagpapatuloy. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So tayo magpatuloy, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Ni isa man sa atin, tayo magkaisa. Itaguyod ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Huwag natin kalimutan ang ating misyon na ipangaral ang salita ng Diyos. Magdala ng mga maraming kaluluwa. Ang mga kabataan nung unang panahon, mga minamahal, mga patotoo ng akin narinig nung isang gabi, mga minamahal, sa mga ating mga choir members na kabataan nung unang panahon, 1980s, 1990s. Napakasisipag sa paghahayo sa mga bus. Sa kalye, sila'y nangangaral ng salita ng Diyos. Yan dapat ang ginagawa ng mga kabataan natin ngayon, mga minamahal. Mga choir members, youth choir, singles choir, finest choir members, hindi natin iaasa sa ating mga magulang sa mga adults choir, mga minamahal. Maawa tayo. Tayo'y binuhay nila sa daigdig, mga minamahal. Ngayong retired na sila, tayo'y may trabaho na, mga minamahal. Hindi tayo titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi ng ating mga patotoo ng pagliligtas ng mga kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah. That is our purpose. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So,
Malapit na po tayo matapos, mga minamahal. God's purpose open. God's messengers are sent into difficult situations to bring a crucial message of repentance, hope, or salvation to people who may not otherwise hear it. Second, demonstration of faith. The steadfastness and courage of these messengers serve as powerful testimonies of faith and conviction. They exemplify ultimate trust in God's plan, even unto death. Thirdly, expression of love. Such sacrifices highlight the profound love and commitment of God towards humanity. The messenger's willingness to face danger for the sake of others mirror God's pursuing love for His creation. Fourth, hope beyond this life. For believers, there exists hope beyond the present life, assuring that trials and sufferings are not the final word. Amen. In Romans 8:18, it states, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed unto us." Praise the Lord. Kindly in Tagalog po. Romans chapter 8 verse 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat may tumba sa kalwalatiyang mayayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pamimitit ng buong nilalang ay naghihintay sa paghayag ng anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So throughout history, there have been so many missionaries who faced persecution and even death for their faith and commitment to spreading the gospel. The book of Hebrews speaks of those who endured trials and persecutions, stating, "And others had trial, cruel mockings, and scourgings. Yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with a sword. They wander about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented." Yan ang dinanas ng mga apostoles, ng mga lingkod ng Diyos ng unang panahon. Sila'y pinatay, mga minamahal. They were persecuted. Hindi lang sa salita, talagang hinahabol sila upang patayin, mga minamahal. Hebrews 11:36 up to 37 in Tagalog po. Sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, mula talatang 36, "At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo. Bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paro't parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat ng pipighati, tinatampalasanan, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga longga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin." Praise the Lord. God bless you po. So hindi ka taka-taka na gawin ng mahal na pastor, pasukin ang mga delikadong lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ito'y nasa banal na kasulatan. Hallelujah. The Bible says we are just passing through. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa mga bagay dito sa ibabaw ng daigdig. Hebrews 9:27 says, "For it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment." Nakatakda sa tao ang kamatayan. Hindi nakapagtataka na mawawala ang tao, amen. Sapagkat hindi tayo immortal. Ang immortality doon sa dako ng langit. Yun ang pangako ng mahal na Panginoon, amen.
Kung hindi pa magbabalik ang mahal na Panginoon, yan daw ang daranasin ng mga tao sa daigdig. Kung hindi pa magra-rapture, lahat daw mamamatay, mga minamahal. Ang sabi ng Ecclesiastes 3:20, all go unto one place. All are of the dust, and all turn to dust again. Amen. In Tagalog, kindly. Magkasunod pong basahin Ecclesiastes 3:20 in Tagalog and Ecclesiastes 5:15. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Praise the Lord. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 20. Lahat ay nagsiyaon sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok. At lahat ay nanguwi sa alabok uli. Dito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 5, talatang 15. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay, bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli, na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Amen. Praise the Lord. Panatilihin po natin yung verse dyan sa screen in Tagalog. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli, na gaya ng siya'y dumating at hindi magdadala. Take note, mga minamahal, hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Wala tayong madadala. Yung ating mga pinaghirapan ng ating buong buhay, yun yung minsan yung mga kabataan, ito yung pangarap ko, maging successful, maging mayaman, makamtan lahat ng tagumpay sa ibabaw ng sanlibutan, makilala sa sanlibutan, maging tanyag. Yan ang pinagtatrabaho dito sa ibabaw ng sanlibutan ng karamihan ng tao. Sa kalsada na lang makikita mo, unahan ng unahan, walang nagbibigayan. Ang dami naghahari-harian dito sa Pilipinas, mga minamahal. Maraming matatapang, kaya andun lahat sa loob ng Bilibid Prison. Walang pagtitimpi, walang pagpipigil. Sapagkat hindi nila alam na ang buhay ay panandalian lamang sa daigdig. Magbibigay sulit tayo sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang bawat kilos natin, ang ating bawat galaw, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng magmalaki kahit kanino man, sapagkat lahat tayo humihingi ng kahabagan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Mark 8:36-37 says, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kagaya ng mahal na pastor, kanilang inibig ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Yun ang dapat na meron tayo, mga minamahal. Itinuro sa atin, ipinakita sa atin, hindi lang sa salita, nakita natin sa gawa. Hindi lang sa gawa, ito'y linakipan ng kapangyarihan ng Diyos. Sino ang nakinabang? Bawat isang narito nakinabang sa pangangaral ng totoong ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Mapalakpakan mo ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ang karunungan daw ng sanlibutan ay kamangmangan sa harapan ng mahal na Panginoon. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. 1 Corinthians 3:19. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan sa ating pagtatrabaho, sa ating paghahanap buhay, sa ating pag-aaral. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Unahin mo ang Diyos sa lahat, mga minamahal. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami ang nag-aaral, graduate, paglabas, pinatay, paglabas, na disgrasya. Ganun lang ba ang buhay? Pero pag Kristiyano ka, nandun ang gabay patnubay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Wala kang aalalahanin sa kinabukasan sapagkat alam mo, kasama mo ang mahal na Panginoon. So hindi lang daw tayo mabubuhay sa tinapay sa ating mga pinaghihirapan,
sa ating hanap buhay. Matthew 4:4 says, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Isang masigabong palakpak. Hallelujah. Nasa last verses na po tayo, mga minamahal. So we must be strong in the Lord. Hold fast the faith that we have. Hold on to eternal life. Ang buhay sa daigdig, panandalian, life is fleeting. Ito'y lumilipas, mga minamahal. Hebrews 10:23 says, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful." Totoo naman. God is faithful. He promises, amen. Ephesians 6:10-18 says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness, and your faith shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always, amen, with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Praise the Lord. Kindly po. Musicians and singers, kindly. Praise the Lord. Efeso Kapitulo 6, versikulo 10. Sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pagkikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kahitasan. Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magkatagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran. Amen. At ang inyong mga paa ay may panyapak sa paghanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na sulgi ng masama. At magsikuha na rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Praise the Lord. God bless you. Papalakpakan natin ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang salita na naging buhay sa atin, mga minamahal. Lahat ng ating nabasa na yan, ating naisasagawa sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Last Thursday, Bagyong Christine, ang lakas ng Bagyong Christine, mga minamahal. We were so blessed na puno yung grandstand na yan ng mga kapatiran, mga minamahal. Sa gitna ng delubyo, sa gitna ng bagyo, nandun ang pananampalataya ng mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nagiging kalakasan namin, mga minamahal, na lalong magpatuloy, maging matibay sa paglilingkod sa Diyos. Tumayo
sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi naging sayang ang salita ng Diyos, ng sanalita ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng 1 Peter 3:8, finally be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, maging maawain, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, amen. Knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lip that they speak no guile. Amen. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and sue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Wag nawa tayo masumpungan na gumagawa ng di naaayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Buhay ang Diyos na ating sinasamba. Ang napakarami namin nakaharap na tao, mga counseling, mga minamahal. May mga nagsisinungaling sa aming harapan. Ang sabi ng mahal na pastor, niniwalaan ka pa rin kita. Ang sabi ng Biblia, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Kung winawalang galang mo ang presensya ng mahal na Panginoon, ikaw ay mananagot sa harapan ng mahal na Panginoon. May nambastos sa aming pagtitipon, mga minamahal. Pinag-uusapan, inaayos ang problema, binastos ang meeting. Siya'y kinuha ng mahal na Panginoon. Hindi biro ang ating paglilingkod sa Diyos. May nagsinungaling sa aming harap. It's not because of me. It's because of the Word of God, yung ating rene-represent ng ating beloved parents in the Lord. Sa counseling, nagsinungaling, mga minamahal. Sabi ko, parusahan ng Diyos na nagsisinungaling sa inyong, isa sa inyong dalawa, mga minamahal. Isa lang sa inyo nagsasabi ng totoo. After a few months, siya'y kinuha ng mahal na Panginoon. Hindi biro ang kaligtasan. Hindi biro ang pagsasagawan natin ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. At kung kasama mo ang mahal na Panginoon, the Bible says, if God be for us, who can be against us? Wala tayong katatakutan ng anumang demonyo. Diyos lang ang ating katatakutan, maging ang kamatayan, hindi mo katatakutan. Sapagkat yan ang nais ng mga lingkod ng Diyos. Iyan ay pakinabang sapagkat hindi ka na matutokso ng kaaway, hindi ka na magkakasala sa kamatayan, kapiling mo ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayong lahat. At kung may mga baguhan na narito, kami nag-aanyaya sa inyo na pumunta kayo dito sa harapan, tanggapin nyo ang mahal na Panginoon ng buong puso nyo. Tanggapin ang mahal na Panginoon at isuko ang buhay sa ating Diyos sa dakila. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 24:35 says, it is written, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo mawit. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Yes, Lord God, as Jesus. Pupurihin ka, O ang aming alay ay
ang kadakilaan mo. Yes, Lord God is Jesus. Hallelujah. Pupuri ka, O Diyos. Ang aming alay ay magsasamba. Kaluwalhatian, buong kagalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang at walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, po sa ating pinapil, pinisip po sa pinagpala, Panginoon Maligtas. Sa lahat po ng dala niyong baguhan, mga minamahal. Nasa left and right wings, mga nasa ilalim, hihintayin po natin sila sa harapan habang tayo patuloy na umaawit, mga minamahal. Ilapit niyo po sila sa harapan. Hihintayin po natin sila habang tayo umaawit. ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, binigyan ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Hallelujah. ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Hallelujah. Sa'yo ang aming awit, Ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon. Ang ating awit, ang ating tinig na may pasasalamat. Isisigaw natin sa buong mundo, siya ang tunay na Diyos. Ang Diyos na walang katulad. ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tinibig ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kahit po yun nasa malayo, dali niyo po sila sa harapan. Ihintayin natin sila, patuloy tayong maawit na may pasasalamat sa ating malapit. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa ating pinagpalang mga baguhan, huwag yung pagsayangin ang gabing ito. Ang ating Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan ng iyong mga kaluluwa. Lumapit po kayong patuloy sa harapan. Sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad,
purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng